Sinagot na po ni VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, ang dahilan bakit binoykot niya etong budget deliberation sa Kongreso kanina. Dahil anya, pointless daw, mga kababayan. It's a futile exercise. Walang silbi. Ang paghiring-hiring dyan sa Senado, gayong ang budget naman ng gobyerno ay hawak lang ng 2 tao. Si Saldico daw, mga kababayan, at si Tamba. At alam naman natin kung sino ang handler nito, ha? Yung 2 ngagba sa taas, mga kababayan. Ang mag-asawang ngag-ngag. Kaya ang sabi po ni VP Inday, para saan pa? Panoorin po natin, ha? Bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. 2 tao lang, mga kababayan. At huling-huli po kanina, mga kababayan, ha? Nadulas ang bunganga ng isang congressman na magtatanong daw sana siya pero wala daw dito ang kanyang target dahil ang target daw niya talaga, mga kababayan, ay si VP Sara. I have other questions here. And suppose at this juncture, lahat na po ito ay directed po doon sa OVP. Target ang lumabas sa kanyang bunganga, mga kababayan. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico. Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa, sa utos ng 2 ngagba sa taas, mga kababayan, babae at lalaking ngag-ngag. hawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Okay lang. Halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sige. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. Di ba yan ang kalakaran dyan sa Kongreso, mga kababayan? Kunwari sila ang nagpatayo ng na mga classroom, yun pala, gusto ng cut, ayaw ni Sara. Tsaka ang pagkakaintindi ko, pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, diretso na yun sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So Grabe no, ang kapal ng mukha. Humanda kayo, mga buhaya kayo kung maging presidente itong si Sara Duterte. Markado na kayo. Hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya Grabe no, hindi na kontento sa ayuda, mga kababayan, 500 billion, pati ito classroom ng mga estudyante, kinante. kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil Ginak up, mga kababayan. hindi ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Kontrolado ng mga buhaya, mga kababayan, tapos kung may kurakutan, ang mananagot dyan, si VP Sara. Palalabasin naman nila, mga kababayan, na kinurap ni Sara. Bakit hindi niya tinanong ni Francisca Castro ng mga ulol o Raulol Manuel? Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. So maiintindihan niyo, 'di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? Sila ang masusunod. Tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024, kung makikita niyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19
billion. Noong lumabas na ang House version, Tapos mga kababayan ha, walang alam dyan ang DepEd mga kababayan na mayroon palang ganyan na ipapatayo. Tapos, ang sinisisi nila ngayon mga kababayan na kulang daw sa effort sa pagpapatay ng classroom ito si Sara. Si Sara, dahil hindi yan inalaw ni Sara Dahil babalik yan sa kanya mga kababayan ng kagustuhan ng mga congressman ng pagtayo ng bilyon-bilyon na classroom daw worth. Tapos, nanakawin lang. ng appropriations bill ay Kayo na lang ang mag-DepEd Secretary. 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At Mahilig doon sa mag-jack up, 24 no? billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. Mas malaki kasi ang cut nila mga kababayan ang komisyon nila kapag newly built, kaysa sa repair lang, pakonti-konti lang yung repair Galing talaga nito mga mambubutas, mga magpaikot para maka-knockout ng pera. So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya mga kababayan, ang daming sira-sirang mga kagamitan sa paaralan. makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules. For sure mga kababayan, hindi ito bibigyang halaga ng mainstream media. Sa paano mag-classroom construction based on need, ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Parang sila na ang mga kababayan, naging DepEd Secretary. Pagdating namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masosolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga, kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang galing listahan sa mga congressman na in-attach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos. Balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Kaya hindi ko na kailangan ng witness. Kasi makikita nyo sa papel. Tapos dumating ang BICAM. Humanda kayo kapag si Sara na ang presidente. Nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konti sa iyo. Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach. Pero wala silang ginawa mga kababayan, di ba? Kanina, 45 versus 3. 3 lang ang pro Sara Duterte mga kababayan, 45 ang anti. Ang listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Yan nga mga kababayan, sinisiraan nila na mabagal daw magpatay ng classroom si Sara. Ayaw ni Sara Eto mga pinipropose sa classroom ng mga kongresista mga kababayan, hindi yan nasa priority na mga nangangailangan talaga ng classroom at hindi niya kontrolado yan kung paano yan gagastusin. Malay mo, kakainin lang yan ng mga buhaya. Tapos siya ang mananagot. Siya ang makakasuhan ng pandarambong na naman. Ibibintang sa kanya. Mahilig pong mangbitag itong mga mga kababayan itong bangag administration. Binitag na siya sa confidential fund. Binigay man sa kanya yon ni Marcos in the first place, di ba? Ngayon, ginagamit na laban sa kanya. Sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. So, dagdag ko lang yan doon sa
confirmation na kinuha Markado nila na kayo, yung mga budget buhaya kayo. ng DepEd. At isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Correct. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Si Tamba at si Saldico na hawak naman ng kataas-taasang kabangagan, mga kababayan. Ano pong masasabi niyo dito, mga kababayan, sa mga pasabog ni BP Sara na markado na itong mga ulupong na ito, humanda sila pag siya na ang magiging presidente? Post your comments below.